Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Sir Jerwin at ako ay magbabahagi sa inyo ng maikling kwento na may pamagat na ang alamat ng kalabasa. Ang alamat ng kalabasa. Si Koala ay anak ni Aling Disyang, isang mahirap na maggugulay. Liit pa lamang siyang bata nang namatay ang kanyang ama at ang tanging ina ang nagpalaki sa kanya. Mabait si Koala. Maliit pa ay mahilig na siyang tumingin sa mga larawang nasa libro at nang matuto ay pagbabasa ang naging libangan. Basa siya ng basa. Walang oras na hindi siya nagbabasa. Binansagan tuloy siyang Koalang basa ng basa. Talino ang kanyang anak. Nagsikap si Aling Disyang para matustusan ang anak. Si Koala naman ay higit na pinagbuti ang pag-aaral. Tag-ulan noon, nang isang hapon ay umuwi si Koala na mataas ang lagnat. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay inireklamo niya ang mahirap na paglunok. Nagsuka rin siya ng nagsuka. Dumaan ang mga araw at ganoon pa rin ang pakiramdam ni Koala. Palibhasa ay walang pera, hindi agad nadala ni Aling Disyang sa doktor ang kanyang anak. Nang masuri ito ng doktor ay malala na ang kanyang kondisyon. Polio ang umatake sa mahinang resistensya ni Koala. Naging mabilis ang pagpasok nito sa katawan niya at agad siyang naparelisa. Ilang linggo lang ang nakaraan ay binawian ng buhay ang kawawang bata. Hindi matanggap ni Aling Disyang ang sinapit ni Koala. Upang maibsan ang lungkot ay inubos niya ang panahon sa pag-aasikaso ng mga tanim na gulay. Makalipas ang ilang linggo ay may kakaibang halamang tumubo at nagbunga sa pananiman ni Aling Disyang. Bilog ang bunga nun na kulay dilaw ang loob. May isang nagtanong kung saan galing ang halamang iyon. Ang sabi ng tinanong ay kinakuha lang basa ng basa. Nagpasalin-salin niyon sa maraming bibig hanggang sa kalaunan ay naging kalabasa. Doon nagmula ang kwento tungkol sa alamat ng kalabasa.